Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag-aresto sa dismissed policeman na si vlogger, si Mr. Francis Steve Fontillas. Last Monday po, inaresto po siya ng mga pulis, no? Ano ba ang mga dahilan? Bakit inaresto po ang na-dismiss na pulis? At ano ba ang matutunan natin na lesson dito sa kanyang buhay, no? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Bilang isang alagad ng batas, pangunahin natin na sundin ang ating tungkulin at pahalagahan ang ating sinumpang sa ating bayan. Isa na po dito ang pagtanggol sa ating bansa at pagsunod sa ating batas at pagsunod sa ating Pangulo. Ngunit hindi natin masasabi na lahat ng mga pulis ay matitino. Meron talagang pulis na may kanya-kanyang hadikain at ideolohiya na hindi ang sang-ayon sa ating lipunan. Isa na po dito ang former police na si Francis Steve Fontillas na na-dismiss sa serbisyo at isang vlogger kasi na-criticize po siya, no, ang ating Pangulong Marcos sa pag-aresto kay Tatay Digong last March 11, 2025. Ang kaso niya po ay inciting sedition. Ang tanong, bakit po siya na-dismiss sa serbisyo at bakit po siya inaresto ng pulis? Ayon po sa Philippine Star, may reklamo for the sedition nga na-file sa kanya kay Fontillas over his Facebook post about toppling the Marcos administration following the arrest of Tatay Digong, no, on March 11, 2025. Alam po natin hindi po siya civilian during that time, isa po siyang pulis. Pangunahing tungkulin ng isang pulis ay anti-partisan. Wala po tayong kinikilingan kung sino pa at ang loyalty mo sa current government. Ito po si Pangulong Bongbong Marcos. Whether you like him or not, dapat po sumunod po tayo. He was been dismissed from the service for grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer in disloyalty to the government. Tama naman, no? Kasi alam natin DDS siya, pero dapat niya tandaan na isa po siyang pulis. At ang lahat ng mga pulis, kahit ayaw mo sa presidente o sa kanyang administrasyon, dapat sumunod ka. Huwag kang epal, no? Sumunod kayo sa batas, no? Anti-partisan po kayo. Hindi niya inalagaan ang kanyang pagiging pulis. Alam niyo naman guys, no, napakaraming gustong magpulis, no, dito sa Pilipinas, pero alam naman natin hindi makapasa sa physical exam, sa board exam, may mga palakasan pa. Sa kanya sinayang niya lang. Kung meron po kayong dismayado sa government, dapat sa inyo na lang 'yon. Huwag niyo nang ilabas sa social media, particularly sa Facebook. Hindi po ito na paninikil sa free speech, ba tama lang po yan. Okay, ito po ang sabi nga ng netizen: for those who complain that this against freedom of speech, you are wrong. The military and police and other peacemakers are under a uniform code. This means they are no longer civilians. Tama naman, hindi naman sila po civilians po. They are people with authority actually guys, no? Kasi may sila, may sworn, no, na panunumpa. These men and women in uniform sworn a sacred oath to enforce the laws and the Constitution irrespective of political affiliation. Ibig sabihin, kahit ano pang political ally ka, dapat respetuhin mo in personal preference. This means that the uniformed service have a higher commitment and surrendered majority of their personal liberties. Therefore, they have no freedom of speech, but instead their speech is subject to restrictions designed to maintain order, discipline, and national security. Okay? Very clear. These restrictions often prevent service members from criticizing military or law enforcement policies, operations, or superiors, especially in ways that could undermine moral or operational effectiveness and much more the President, their Commander-in-Chief.
Okay, napaka ano naman ito kay sa isang pulis, no, si Fontillas, no. So sa mga nagko-complain diyan, bakit na-aresto itong si Fontillas? Because what he did was unprofessional. Conduct unbecoming and even dereliction of duty. And by threatening the presidency, President Marcos or former President Duterte or any other president, the seat of executive power is sedition. Yun, klaro na klaro guys ha. And it is a grave threat to the Constitution, the executive branch of government, and to the Philippines as a whole. So mga civilians, be informed, wag basta-basta maghusga. Okay? So, yun po guys, no? May nagsabi dito, he's already civilian. Civilian na nga sa ngayon, pero ang nakomit niya ang kanyang crime during the time that he is still a police. Okay, ngayon naka-uniform na. So it means that ang freedom of speech sa mga uniform personnel ay may limitation guys, no? Ito po, sabi ng isang netizen, dismissed from service and then criminally charged. Will he finally learn his lesson? Ewan ko. Okay? So, ito guys, no, ano po ang moral lesson of the story dito? Kung police kayo, military, or government employee, huwag po kayong mag-criticize, no, sa government, no? Kasi madelikado, mawalan tayo ng trabaho. Bagkus tulungan natin ang gobyerno kahit hindi natin type ang presidente or ang administrasyon. In our small little ways, tulungan natin ang ating bansa. Kasi kung babagsakin natin ang ating presidente or ang ating gobyerno, sino ang tatalo? Tayo rin. And then another moral lesson of the story, ingatan po natin ang ating pinaghirapan na trabaho, na earn natin na pagka-pulis. Hindi lahat magiging pulis. Take note guys, grabe ang qualifications. May mga exams, may mga physical exams, may mga backer. Kung makapasok ka sa pagiging pulis, meaning you're a good person. Wala kang criminal records, etc. So wag nating sayangin. So mawalan tayo ng future, mawalan po tayo ng source of income, at mahirapan tayo maghanap ng trabaho kung may bad record tayo sa ating pagkatao guys. Yun lang po, no? Sana si Mr. Fontillas ay may natutunan po dito sa kanyang experience. Hindi naman po ulit po sa kanyang magbago, no? So yun lang po guys, no? Hindi lang po sa kanya kundi sa lahat, no, na mga tao na ang freedom of speech natin ay may mga limitasyon guys. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa muli, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada. Ingat po tayo lagi. Keep safe everyone. I love you all. Please subscribe. Thank you guys.